Mga kanego, papalapit na ang dulo ng taon at oras na para mag-reflect at magpasalamat sa kabanata ng ating buhay. Sa vlog na ito, pag-usapan natin kung paano magpaalam sa 2024 at salubungin ang 2025 ng may tamang mindset. Tara, simulan na natin. Una, balikan ang 2024. Reflections and gratitude. Bago mo talikuran ang 2024, bigyan mo ito ng oras. Ano ang mga tagumpay mo? Isulat ang lahat ng milestone na naabot mo. Maliit man yan o malaki. Ano ang mga aral mo mula sa mga hamon at pagkakamali? Ano ang natutunan mo? Sino ang mga tumulong sa iyo? Magpasalamat ka sa kanila. Minsan ang simpleng salamat ay kayang magdala ng saya sa ibang tao. Gumawa ng thank you list para sa 2024. Pahalagahan ang bawat moment, mabuti man o masakit. Dahil ang lahat ng iyon ay bumuo ng taong ito. Pangalawa, magtanggal ng negativity. Huwag mong dalahin ang bahagi ng 2024 sa 2025 kung gusto mong magsimula ng malinis. Bitawan mo ang galit, selos, at sama ng loob. Magpatawad sa iba at sa sarili mo. Kung may mga habits at ugaling pumipigil sa iyo, tapusin mo na ito bago pa matapos ang taon. Sumulat ng isang goodbye letter para sa negatibong bagay na nangyari. Basahin ito ng malakas at pagkatapos ay itapon mo o sunugin mo bilang simbolo ng iyong paglaya. Pangatlo, maglaan ng oras para sa pamilya at sarili. Bago sumabak sa bagong taon, maglaan ng oras para makasama ang mga mahal mo sa buhay. Magdiwang ng simple at meaningful na bonding moment. Mag-reflect mag-isa at isipin ang direksyon na gusto mong tahakin. Gumawa ng isang family gratitude night kung saan magbabahagi ang bawat isa ng kanilang achievement sa 2024. Pang-apat, gumawa ng vision para sa 2025. Ang tagumpay ng 2025 ay magsisimula sa malinaw na vision. Kung ano ang gusto mong maabot, ano ang mga bagay na gusto mong baguhin at idagdag sa buhay mo. Gumawa ng isang vision board o simpleng list para magbigay ng inspirasyon araw-araw. Halimbawa, katulad ng aking ginagawa. Gumagamit ako ng smart board. Smart, yung meaning S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, at T for time bound o hangganan o deadline. Panglima, magtakda ng theme para sa 2025. Magbigay ng isang salita o tema na magpapakita ng direksyon mo para sa bagong taon. Halimbawa, growth, courage, discipline, o focus. Ang team na ito o itong team na ito ang magiging gabay mo sa bawat desisyon na gagawin mo. Halimbawa, kung balance ang tema nito,
Siguraduhin mong magiging balance ang attention mo sa trabaho, pamilya at negosyo. Pang-anim, maghanda ng isang tradisyon para salubungin ang bagong taon. Magsindi ng kandila sa huling gabi ng 2024 bilang simbolo ng pasasalamat at bagong simula. Punan ang sarili ng pag-asa at inspirasyon. Huwag mong simulan ang 2025 ng may takot at pagdududa. Punan mo ito ng lakas, tiwala, at positibong pananaw. Magbasa ng mga inspiring stories at makipag-usap sa mga taong nagbibigay ng energy sa iyo. Pangwalo, tapusin ang 2024 sa pasasalamat at pagsasaya. Huwag kang mahiyang magdiwang kahit simple lang. Pasalamatan mo ang sarili mo dahil sa ginawa mo ang lahat bago matapos ng taon. Gumawa ng simpleng selebrasyon kasama ang pamilya o kaibigan. I-cheer mo ang sarili mo. Yes, nagawa ko. Pwede na ako sa susunod na laban. Ganun dapat. Mga kanig, ang pagtatapos ng taon ay hindi katapusan. Ito ay bagong simula. Gamitin ang aral ng 2024 para gawing mas maganda ang 2025. Tandaan mo, ang susi sa tagumpay ay nasa tamang mindset at kilos ng bawat tao. Ano ang pinakamalaking plano mo para sa 2025? Paki-comment mo naman sa baba. Let's welcome the new year with the whole energy.